Talaga namang mahal magkabahay ngayon, pero akalain nyo bang mas mahirap ang magkabahay sa Metro Manila at Metro Cebu kumpara sa Seoul, South Korea at Tokyo, Japan? Tinutukan po yan ni Bernadette Reyes. 6.5 million pesos ang binubuno ngayon ng negosyanteng si Angel Navarro para sa isang condominium unit na may sukat na 24 square meters. Bumili ako ng property kasi gusto ko siya ipa-rent upon turnover. As investment sana. Kaya binili ko siya. Para mabayaran ng buwan ng amortization, nagtitipid si Angel sa ibang bagay. Bawas muna yung shopping, syempre. Habang may mga tulad ni Angel na nakakabili ng ari-arian, nangungupahan pa rin si Melissa. 35,000 ang renta niya sa bahay. Para mabayaran ito, natayo siya ng karinderya sa harap ng inuupahang bahay at pinabed space ang isang kwarto. Kung mag-uupa lang kami, ng titirahan lang namin, tapos mamamasukan lang kami, can't afford po yun. Baka wala na kami pong kakainin doon. Sa 2023 Urban Land Institute Asia Pacific Home Attainability Index, kinumpara ang presyo ng mga bahay sa isang lugar sa kita ng isang pamilya. Ang lumabas sa pag-aaral, kabilang ang Metro Manila sa may pinakamataas na home affordability ratio, kasunod ng ilang lungsod sa China, Vietnam, Hong Kong at Indonesia. Ibig sabihin, mas mahirap magkabahay sa Metro Manila at Metro Cebu halimbawa, kumpara sa mga mas progresibong lugar tulad ng Seoul sa South Korea at Tokyo sa Japan. Sa Metro Manila halimbawa, mas mataas ng mahigit 24 na beses ang presyo ng bahay kumpara sa taunang kinikita ng pamilya. Mas mataas ito kumpara sa Metro Cebu at Davao City. Problema rin daw sa Pilipinas ang limitadong bilang ng mga bahay at kakulangan sa infrastruktura sa transportasyon sa gitna ng lumalaking bilang ng mga young professionals. Mas marami rin daw ang bilang ng mga maliliit na sukat na bahay na tinitirhan ng mga Pilipino. Ayon sa 2020 Census on Population and Housing, pinakamarami sa mga okupadong housing units sa Pilipinas ang may sukat na mas maliit pa sa 20 square meters, habang pinakamaliit naman ang porsyento ng mga occupied housing unit na may sukat na 90 hanggang 119 square meters. Hinihinga namin ng pahayag ang Department of Human Settlements and Urban Development ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.